Pagpasok ko ng bus, magkatabi yung driver, yung tatay, yung anak, at nandito yung babae. Ngayon, habang papunta kami ng Zamboanga, itong anak umalis sa tatay niya. Kasi malungkot yung tatay niya. Hindi ko alam kung anong storya. So, nung una, anong nangyari? Ang ginawa ng anak, nagsi-cellphone yung babae. Ginalaw niya ng ginalaw, ginaganyan niya, ginaganyan. Yung driver, ginaganyan niya yung driver. Tapos, punta na naman siya doon. Ginugulo niya yung tao sa loob ng bus. Pero yung tatay niya nakatunganga lang. Alam niyo anong nangyari? Yung katabi nilang babae ang sinabi, wala ka namang kwentang ama. Wala kang kwentang ama, bakit hindi mo madisiplina yung anak mo? Yan yung sabi niya. Bakit hindi daw madisiplina ng tatay yung anak na nanggugulo sa ibang tao? Hindi pa masyado nagsalita yung tatay. Nandun lang ako, nanonood lang ako sa likod nila. Hindi pa nagsasalita. And that time, na kinalabit ng driver yung tatay, doon siya nalimpungatan. At ano yung tinanong niya? Ano po yun? Sabi niya. Sabi ko, bakit hindi mo kayang disiplinahin yung anak mo? Tingnan mo nakakagulo sa ibang tao. Then sabi ng tatay, pasensya na po. Then nagalit pa rin yung babae. Galit pa rin yung babae. Until sa sinabi ng lalaki, pasensya na po kasi kakawala lang ng nanay niya. Papunta na po kami sa Zamboanga para kunin yung bangkay ng nanay niya. At nalaman ng anak ko na yung nanay niya patay na. And that's the time na realize ko na nakita ko at naobserbahan ko dun sa babae, bigla siyang natulala. Alam niyo nung ginawa niya sa bata? Niyakap niya. Niyakap niya yung bata. It is because maybe yung bata hindi mapakali. It is because talagang nasasaktan din siya. Siguro nami-miss niya yung nanay niya na kahit papano, kapag kinalabit niya yung nanay niya, yayakapin siya ng nanay niya. Pero dahil madali tayong mag-judge ng situation na hindi natin alam kung ano yung buong storya, minsan napapahiya tayo. Minsan nagiging tanga tayo. Minsan nagiging wala tayong modo. Because we judge the situation kung ano lang yung nakikita natin. Akalain nyo, ginudge ng babae yung bata at saka yung tatay. It is because ganun lang yung ginagawa niya. And the time, nalalaman talaga ng babae. Alam niyo ba ang ginawa niya? From dito sa amin, sa Sibugay, hanggang sa Zamboanga, yakap-yakap niya yung bata. Hanggang sa nakatulog sa tabi niya, sa lap niya. So that's why, please, don't judge someone based lang sa nakikita natin. Because I know, lahat tayo judgmental. Kaso may dalawang klase ng judgmental. Yung pag-judge na sinasabi natin at yung nasa utak lang natin. If feeling mo, nag-judge na yung utak mo, tanungin mo muna, may authority ba ako na i-judge yung tao? Kasi kung wala kang karapatan. Kasi baka hindi mo alam yung kwento or yung buong kwento at katotohanan. Kasi lahat siguro masasabi ko, hindi siguro 100%, but most of us pagod na. Pero nagpapatuloy, it is because para sa taong mahal natin. Sa OFW, sa magulang, sa estudyante, they're doing their best. Lahat tayo ginagawa natin. Yung bagay na para ikakasaya, ikaka-improve ng buhay natin or ng buhay ng pamilya natin. And by doing that, sometimes nakakalimutan natin yung sarili natin. And that's what I'm saying na minsan napapagod tayo. Minsan akala natin ayaw na nating tumulong, ayaw na nating gumawa ng content, ayaw na nating magtrabaho. It is because nagsasawa tayo. But in reality, hindi sa gusto nyo nang itigil yung ginagawa ninyo. It's just that you just need yung pahinga na kailangan ng utak ninyo, ng puso ninyo, at ng katawan ninyo.